Today's Gospel, February 18, Ash Wednesday, is from St. Matthew chapter 6, verse 1 to 6, verse 16 to 18. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay kayo ng limos, huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng mapagpakunwaring mga nasa sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginawa mong nasa lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na ang nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay galing kay Brother Christian Costuna ng Hand of the Sower Catholic Community. Mahalagang paalala. Ngayon ay araw ng Abo o Ash Wednesday, ang unang araw ng Kwaresma, na kung saan tayo ay binibigyan ng pagkakataong mapaghandaan ang pinakadakilang araw ng ating pananampalataya, ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Taon-taon tayo ay pumupunta sa simbahan upang magpalagay ng abo sa ating mga noo bilang tanda na sa abo tayo nagmula at sa abo rin tayo babalik pagdating ng panahon. Pagpapaalala rin ito sa atin na ang lahat ng meron tayo ngayon ay pansamantala lamang dahil hindi natin madadala ang mga ito sa ating kamatayan patungo sa ikalawang buhay. Sa araw ding ito, pinapaalalaan tayo ng simbahan na magkawanggawa sa ating kapwa. Ito ay isang paraan ng ating pakikisa kay Jesus sa pag-alay niya ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Panahon din ito upang dagdagan ang ating oras sa pagdarasal na lubhang kailangan ng mundo ngayon. Pagdasal natin ang pagkakaisa at hindi ang pagkakawatak-watak. Ito rin ang tinakdang panahon ng ating simbahan upang kahit minsan lamang sa ating buhay ay magsakripisyo sa mga Biyernes na nakapaloob sa panahon ng Kwaresma, na huwag munang kumain ng anumang karne at bawasan o itigil na ang ating mga luho at bisyo, mga hadlang upang mapalalim at ma-appreciate natin ang turo ni Jesus. Naway maging daan ang araw na ito na maaalala natin na may mas higit pa tayong dapat pinaglalaanan ng ating buhay at ito ay mapalapit sa Diyos at maging makakristyano sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, alay ko po sa iyo ang aking mga sakripisyo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.